Welcome po muli dito sa ating programang pag-aralan natin. At sa mga taga-subaybay, nanonood, live po tayo dito sa New Agutaya, San Vicente, Palawan. Sa serye ng Revelation of Hope. Tuklasin ang dakilang pag-asa sa lilim ng mga hiwaga. Yan ho pa rin ang ating series na pinag-aaralan. At sa gabing ito, mga kapatid, ay ang ating paksa ay pinamagatan pong ang malaking pagkakamali lantad sa kasaysayan. Ano ho bang ibig sabihin ng paksang ito? Malaking pagkakamali ng sangkatauhan, pero ito lantad sa kasaysayan. Kaya lang, kung alam natin yung kasaysayan, yan ang ating tutuklasin sa pagkakataong ito. Naniniwala ho ba kayo na hindi lahat ng bagay o pangyayari na nakikita mo sa palibot, naririnig sa balita, ay totoo? Naintindihan mo ba yung tanong? Naniniwala ho ba tayo na hindi lahat ng bagay na nakikita mo o nangyayari sa palibot mo o naririnig mo sa balita ay totoo? Yan. Gagamit sa tayo ng ilang mga illustration. Maraming taon ang lumipas. Ang mga scientist ay naniniwala na ang Earth, yung Earth ay siyang sentro ng universe at iba pang mga bagay kasama ng araw at mga bituin. Ayan. Merong isang kilalang tao sa mga nag-aral ng science, si Copernicus. Sino po itong taong ito? Siya po ang nagsabi na yung Earth ay gumagalaw paikot sa araw. Ano, kaya nga, meron sinasabing the earth revolve around the sun, pero sang-ayon kay Copernicus, ang movement o yung earth ay mismong gumagalaw at ang galaw ay parang ganito. Kunyari itong araw, gumaganyan yung earth sa araw. Yun ho ang kanyang paniniwala na nagbigay ng impluensya sa maraming mga tao. Ikinumpara niya ito sa isang naglalakbay sa pamamagitan ng layag na ang sabi niya, ang totoo kaya nakakarating sila sa patutunguhan dahil nga yung mundo ay gumagalaw. Ano? Kahit na hindi yan tumakbo, kahit na yan ay parang hindi mag-effort yung mga nakasakay, kusang aabot yan doon sa gustong puntahan dahil may movement mismo yung earth. Ayan, samantalang, pag pinag-aralan mo talaga yung science, yung pag-ikot ng mundo sa araw ay hindi umiikot, hindi siya gumaganon. Kundi, ito yung araw, ang mundo mismo ay may sariling orbit. Yung siya lang ay parang ganito. Hindi pa ganon. Pero pinaniwalaan niya ng marami noon. Ito, si Aristotle ay sinabi niya na yung gagamba ay may 6 na paa. Palibhasa, kilala si Aristotle ay walang nag-question sa kanya. Ilang century ang dumaan. Wala man lang nagtanong sa kanya o wala man lang nag-attempt na i-check yung kanyang findings. Hanggang dumating po itong si Jean-Baptiste Lamarck. Siya ang nagdeklara na ang gagamba ay hindi lang basta insekto, dahil may kakaibang atong katangian na higit sa ibang insekto. At hindi 6 ang paa ng gagamba, kundi
8. Bakit natin ginagamit na halimbawa ito? Dahil hindi ko mo paniniwala na ito ng marami, ay oo na lang tayo ng oo. Tango na lang tayo ng tango, kumot majority, yung ganong paniniwala, ay sige na rin tayo. Hindi ba ganyan tayo minsan? Ba't ka pumayag? Kasi yun ang gusto ng ng marami. Nakakahiya naman. Kaya, gano'n na rin ang ginawa ko. Sa batas po ng Diyos, mga kapatid, hindi pwede yung gano'n. Hindi ko mo marami ang nasa ganong paniniwala, ay susunod ka na rin. Kailangan mong tuklasin kung ano ang katotohanan. Ayan. Kaya nga, yung mga example na yon ay pwedeng mangyari sa relihiyon. Marami pong mga malalaking relihiyon sa mundo ang merong ganitong paniniwala. Pero ang tanong, yung pinaniniwalaan ba ng mga malalaki at malawak maimpluwensyang mga relihiyon ay tama na at dapat pa nating tanggapin na lang, mga kapatid? So may leksyon na tayo na hindi ko mo, yun ang paniniwala ng marami at mayroong taong kilala na ganun ang kanyang deklarasyon, tatanggapin na rin natin. Ang ating pag-aaral ay tuklasin. Tinutuklas po natin ang mga katotohanan sa banal na kasulatan. Alam niyo po ba kung bakit? Sapagkat meron pong tinatawag na tradisyon na hindi biblikal. Sa Bible, meron din tradisyon. Pero ito yung tradisyon ng mga apostol na narinig mismo galing sa bibig ng ating Panginoong Jesucristo. Pero pagka tradisyong wala sa Bible, ito po ay hindi katanggap-tanggap. Kaya, malay natin, nandun pala tayo doon sa paniniwala na wala sa Biblia. Kaya muli nating ibabalik ang ating atensyon at ating pong pagtitiwala at paglalagakan ng paniniwala sa salita ng Diyos. Particular na pinag-aaralan natin ngayon ay yung Book of Revelation. Ayan. Nandito po yung susi. At katulad ng ating mga pag-aaral gabi-gabi, dito natin hinahango palagi ang ating mga susing talata na ating pong bagbabasihan para malaman po natin kung ano talaga ang katotohanan. Sabi po dito sa Kapitulo 12 at ang talata ay 9, at inihagis ang malaking dragon, ang matandang ahas, ang tinatawag na Diablo at Satanas, ang dumadaya sa buong sanlibutan. Saan daw inihagis yung dragon, mga kapatid? Inihagis ang malaking dragon, ang matandang ahas na tinatawag na Satanas. Inihagis, ibig sabihin na wala sa langit. Saan napunta? Sa lupa, mga kapatid. Kaya binanggit siya o tinawag na ahas sapagkat si Satanas ay para matukso niya ang tao, gumamit ng anyong ahas, na gumamit ng hayop na ahas. Nagtagumpay siya nang tuksuhin niya si Eva at pati si Adan na damay. Kaya nga sabi ng talata, inihagis itong malaking dragon or matandang ahas. Ibig sabihin, yung ahas na tinutukoy ay walang iba kundi si Satanas. Ngayon, sabi itinapon po dito siya sa lupa. Si Satanas ay mahusay manligaw. Ang kanyang unang ginawa na pagtukso sa tao ay kung ano ang gusto ng Diyos, kinukontra niya. Pag sinabi ng Diyos ganito, sa kanya, salungat. Kaya sabi ng Diyos, huwag kang kakain ng bunga ng kahoy na nasa gitna ng halamanan ng Eden. Sabi ni Satanas, kumain kayo. Sabi ng Diyos, lahat ng mga bunga ng punong kahoy sa halamanan ay makakakain kayo. Ang sabi ni Satanas, totoo bang sabi ng Diyos, kahit saan dyan, wala kayong kakainin? Kaya kung hindi tayo maingat at hindi natin alam ang katotohanan, yung mga panlalansi niya sa pamamagitan ng salita, pwede ho tayong madaya.
Imagine, sabi ng Panginoon, lahat ng bunga ng kahoy dyan sa halamanan, makakakain kayo. Yun lang nasa gitna, ang hindi pwede. Ang banat niya kay Eva. Totoo bang sabi ng Diyos, kahit saan dyan, hindi kayo pwedeng kumain? Binabaliktad palagi niya. Sabi ni Eva, hindi, pwedeng kumain, pero yung isa, hindi pwede. Di, kumain kayo. Ganon. Ang kauna-unahang labanan na nangyayari ay ang involved kaagad ay pagkain sa mag-asawang Adan at Eva, mga kapatid. Ngayon, napag-aralan ho natin kagabi yung tandang ibinigay ng Diyos sa kanyang bayan. Yung mahalagang araw na binasbasan ng Diyos, ipinagpahinga, pinangilin. Maliwanag yan. Meron ho ba ditong wala kagabi? Meron po? Taas nga ang kamay ng wala kagabi? Ang pinag-aralan ho natin kagabi, ayon sa Biblia, maraming patunay mula pa sa lumang tipan hanggang sa bago, ang ibinigay ng Diyos na araw na dapat po nating ipagsamba o ipangilin ay ikapitong araw, which is Saturday. Sabado. Yan ho ay nakasulat sa 10 utos na alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangilin. Pinag-aralan natin ang Panginoong Diyos nangilin. Si Kristo nangilin. Yung mga propeta nangilin. Yung mga alagad nangilin. Ang unang mga Kristiyano nangilin ng ikapitong araw ang Sabat. Ngayon, anong araw na pinapangilin ng maraming tao? Linggo. Kaya ang tanong po natin ngayon, sino ang nagbago? Sapagkat sa Biblia pala, Sabado or Sabat, ikapitong araw. Sabi ng iba, hindi yung Sabat, Linggo, mali. Hindi ho totoo yun, mga kapatid. Mamaya malalaman po natin yan. Kaya ang tanong, kung sa Biblia pala Sabado or Sabat, sino ang nagbago? Ang Diyos ba? Basahin natin, Malakyas 3:6. Sapagkat ako ang Panginoon ay hindi nagbabago. Kung ano ang kanyang sinabi, hindi niya babaguhin. Para baguhin mo yung sinabi mo, ibig sabihin, nagkamali ka. Ang Diyos ay hindi nagkakamali. Kaya ang utos niya sa Exodus, alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangilin. Talatang 10, ngunit ang ikapitong araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Sa araw na yan ay huwag kang gagawa ng anumang gawa. Ibig sabihin, yung pagtatrabaho, yung mga pasariling lakad, yung ating mga secular works, ay stop muna, ilalaan natin sa Diyos yung araw na yon. Ang pwede mo lang gawing trabaho, o kung hindi naman trabaho yon, labor kasi ang bawal Sa English, labor, ibig sabihin, yung iyong mga personal na mga paghahanap buhay. Yung pong mga lakad na gagawin mo pag araw ng Sabado, hindi para sa sarili mo, kundi punta sa simbahan, pagbibisitation, pagkakaroon ng tinatawag ng mga Bible study, pwede yon. Pagpapagaling ng may sakit, ginawa ng ating Panginoon yun. Kaya ngayong ospital natin ay bukas kasi hindi naman tinuro ng Panginoon na bawal magpagaling ng araw ng Sabat. Kasi pagliligtas ng buhay yun. So yun. Kaya, kung yung palang utos ng Diyos, sino ang nagbago? Ang Ama ba? Hindi. Sabi ng Malakyas, hindi siya nagbabago. Sino ang nagbago ng Sabat? Baka naman ang Panginoong Yesus. Ang sabi ng Panginoon, Hebreo 3:8, si Jesucristo ay siya rin kahapon at ngayon, oo at magpakailanman. At doon sa 5:17 ng Mateo, ang sabi niya, naparito ako hindi para sirahin ang kautusan, kundi upang ganapin. Sino ba talaga ang nagbago? Baka ang mga alagad. Sabi ni Pablo, hindi rin siya sumunod din siya at binasa natin kagabi na ang mga Kristiyano sa gawa, Sabat din ang kanilang pagsamba. Sino ang salarin? Yan ang ating paksa ngayon. Sino yung nagbago ng araw ng Sabat? Ito ho ang may kagagawan. Yan. Laki ng bibig. Itong hayop na to ang may kagagawan. Sino tong hayop na to? Pinag-aaralan natin mga mga simbolo sa Biblia. Haalamin natin, ano ho ba ang gagampanan ng hayop na ito?
At ang sabi diyan, at siya'y tumayo sa buhangin ng dagat at nakita ko ang isang hayop na umahon sa dagat na may 10 sungay at 7 ulo. At sa kanyang mga sungay ay may 10 diadima. At sa kanyang mga ulo ay mga pangalan ng kapusungan. At ang hayop na aking nakita ay katulad ng isang leopardo at ang kanyang mga paa ay gaya ng sa uso at ang kanyang bibig ay gaya ng bibig ng leon. At ibinigay sa kanya ng dragon ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang luklukan at dakilang kapamahalan. Tingnan niyo mabuti. Itong hayop na ito, bibigyan ng kapangyarihan ng dragon. Sino yung dragon? Matandang ahas na Diablo at Satanas. Itong hayop na ito, gagamitin ni Satanas para ano? Ang sabi ay, bibigyan ng malaking kapangyarihan at ang kanyang luklukan at dakilang kapamahalaan. May dakilang bagay na gagawin itong hayop na ito, mga kapatid. Gagamitin ito ng demonyo o ni Satanas. Ngayon, para maintindihan natin, itong aklat ng Daniel at aklat ng Apokalipsis ay laging magkakatugma ang nilalaman. Babalikan natin ngayon ang aklat ng Daniel. Itong si Juan, si Daniel, hindi naman ito magkakilala. Magkaiba ng panahon ang kanilang pag-iral. Ang tagal ng agwat ng panahon, di man lang sila nagpangita. Pero yung pangita yung ipinakita kay Juan, ay pinangita din muna kay Daniel. Nagtatama ngayon ang kanilang pangitain. Puntahan natin. Babalikan natin ang Daniel, pero napag-aralan natin dati yan sa Kapitulo 2, ngayon, Kapitulo 7. Doon sa pangitain ni Daniel, hindi na si Nabucodonosor ang nakakaroon ng pangitain, kundi sa Daniel na mismo. Nakakita siya ng 4 na hayop na sunod-sunod. Mababasa ho natin ito sa talatang 2 at 3. Si Daniel ay nagsalita at nagsabi, may nakita ako sa aking pangitain sa kinagabihan at narito, ang 4 na hangin ng langit ay nagsihihip sa malaking dagat at 4 na malaking hayop na magkakaiba ay nagsiahon mula sa dagat. Aba, ay pagdagat, di ba dapat ang aahon, balena o may lilipad dyan, yung flying fish? Bakit sa pangitain ni Daniel? Hayop. Tapos yung hayop na yon, hindi naman nabubuhay sa dagat. Ano bang ibig sabihin niyo niyan? Sabi ng talatang 17, ang mga dakilang hayop na ito na 4 ay 4 na hari na magbabangon sa lupa. Yung palang mga hayop ay simbolo na ang kinakatawanan o kahulugan ay mga hari. Pag may hari, may kaharian. At yan ay tinatawag po nating mga imperyo sa kasaysayan na bumangon, na nakatala at kilala. Puntahan natin yung talatang 23. Ganito ang sabi niya, ang ika-4 na hayop ay magiging ika-4 na kaharian sa ibabaw ng lupa na magiging kaiba sa lahat ng kaharian at sasakmalin niya yung buong lupa at yuyukrakan at pagluluray-lurayin. Yung palang hayop na bibigyan ng kapangyarihan, gagamitin ni Satanas ay ika-4 na hayop sa kaharian. Ang sabi po ng Biblia. Okay, malinaw? 4 na hayop, sunod-sunod na bumangon. Ang ika-4 na hayop, sabi natin kanina, yun ang may gagawin na magbabago ng kautusan na ibinigay ng Diyos sa tao. 4 na kaharian yon, so ibig sabihin, isang kapangyarihan doon sa 4 ang panggagalingan ng gagawa ng pananakop. Ang sabi po dyan, sasakmalin ang buong lupa at yuyukrakan at pagluluray-lurayin. Ibig sabihin, ang bayan ng Diyos daranas ng isang pag-uusig sa ilalim ng kapangyarihan ng hayop na ito. Kung inyong matatandaan na tinalakay ho natin yung Kapitulo 2 ng Daniel, nakita ni King Nabucodonosor yung pangitain na ipinaliwanag ni Daniel. Ano nga po yon? Yung ulo na ginto, yung kanyang bisig at dibdib ay pilak, yung kanyang hita, baywang
ay tanso, yung kanyang binti ay bakal, ito ay halong bakal at putik na luto. Ang ginto, sabi ni Daniel, ay ang haring si Nabucodonosor. Sa kasaysayan, sa history, ay malalaking kaharian ang nagpasimula sa Babylonia. Sinundan ito ng Persya, sinundan ng Grisya, sinundan po ito ng ika-4 na Roma. At ang paa, mga daliri, ay mga hating kaharian. Napag-aralan ho natin yan. Ang tawag ho natin dito ay parallel prophecy. Ang kahulugan at tinutukoy sa larawang yan ay yun din ang 4 na hari na magkakasunod-sunod doon sa mga anyong hayop. Ang unang hayop, ito, talatang 4. Ang una ay gaya ng leon at may mga pakpak ng agila, aking minasdan, hanggang sa ang mga pakpak niya ay nahugot at ito'y nataas mula sa lupa at pinatayo sa 2 paa na gaya ng isang tao at puso ng tao ay nabigay sa kanya. In short, dahil sa alam na ho natin, yung ulong ginto, Babylonia, ibig sabihin, ang unang hayop na nakita, ito rin po yung Babylon. Kasi katulad, ay hindi na mapopwede na sa pangitain sa Kapitulo 2, tumama sa history, 4 na magkakasunod na kaharian. Tapos, panibagong history, meron ding 4 na kaharian. Eh, magsasalungat na po ang kasaysayan. Ibig sabihin, nagtatama, pareho ng tinutukoy. Yung leon, mukhang leon, ay Babylonia. Nakakita na kayo ng leon na may pakpak? Nakakita na kayo? Ay, tingnan nyo, hindi pa kayo nakikita. Kanya na, sa harap eh. Hindi nakakita na kayo. Pero symbolical yon. Bakit may pakpak? Ang ibig sabihin ng pakpak sa propesiya ay, swiftness. Ibig sabihin, kabilisan. Mabilis ang lago ng kaharian ng Babylonia. Ang ikalawang hayop nasa talatang 5. At narito ang ibang hayop na ikalawa na gaya ng isang oso at lumitaw sa isang tagiliran at 3 tadyang ang nasa kanyang bibig sa pagitan ng kanyang mga ngipin. At sinabi ng mga ito ang ganito sa kanya, bumangon ka, manakmal ka ng maraming laman. So ano po yung dibdib ng larawan? Anong kaharian yon? Persia or Medo-Persia. Combined power. 2 hari, si Cyrus at si Darius. Nagtulong, sinakop nila yung Babylonia. Kaya ang sumunod na kaharian ay ang Medo-Persia. Ay ano tong kanyang tangay-tangay na tadyang? Yan po ay nakatala sa kasaysayan ang 3 bansa na kanyang sinakop. Una, Babylonia, sunod, Lydia, at saka yung Egypt. Ibig sabihin, bukod sa Babylonia, may 2 pang bansa na sinakop niya. Ito po ang nanguna dito ay si Cyrus the Great. Tingnan niyo po yung kanyang lugar na sinakop. Yan o, Medo-Persia. Ito yung Lydia, yung Egypt, saka Babylon. Yan po yung Medo-Persia. Yan po yung bansa na kanyang sinakop. Ang pangatlo, nasa talatang 6. Pagkatapos nito'y tumingin ako at narito ang iba, gaya ng isang leopardo na mayroon sa likod niyaon na 4 na pakpak ng ibon. Ang hayop ay meron din namang 4 na ulo at binigyan siya ng kapangyarihan. O yan na naman, kanina 2 lang yung pakpak, ngayon 4 na. At matindi ito, 4 yung ulo. Lahat po yan ay mayroong ibig sabihin, mga kapatid. Ano nga yung ulo? Babylon, yung sa pangitain, Ribulto. Tapos, Persia. At ang pangatlong kaharian, ano nga yun? Natatandaan niyo po? Grisya. Ay ano po yung 4 na pakpak, 4 na ulo? Ibig sabihin, ang hari ho dito ay si Alexander the Great. Isang batang mandirigma, napakagaling. Ang bilis ng kanyang pananakop, kaya doble yung kanyang pakpak. Napakabilis ng kanyang pagsika at kanyang pagiging kilala. Si Alexander the Great, kaya sinabag siyang Alexander the Great, ang bata-bata pa niya, kilala na siya. At bata pa rin siya namatay. Tinawag siyang the Great, pero ayon sa pag-aaral
maaaring ang pumatay sa kanya isa lamang lamok dahil namatay siya sa sobrang taas ng lagnat nang siya po ay nasa kabundukan, maaaring na malaria si Alexander the Great or dengue. Kasi di malaman, nagkasakit. So kahit na ipakaw ay mas sikat, kaano pa, kung hanggang doon ka na lang mga kapatid, ay hanggang doon na lang. Yun ang naging dahilan kung bakit yung kanyang 4 na general, yung kumakatawan sa 4 na ulo, ay itong si Cassander, si Lysimachus, si Ptolemy, at si Seleucus, na 4 ng mga general na napagkakatiwalaan nung mamatay si Alexander the Great, hindi rin po nag-prosper, hindi rin po tumagal, natalo po sila at lumitaw itong ika-4 na hayop. Ano ho ang sabi dyan? Pagkatapos nito ay may nakita ako sa pangitain sa gabi at narito ang ika-4 na hayop, kakilakilabot at makapangyarihan at totoong malakas at may malaking mga ngiping bakal, nananakmal at lumuluray at niyuyurakan ng kanyang mga paaang nalabi. Ano daw po ang ngipin? Bakal. At kaiba sa hayop, sa lahat na hayop, nauna sa kanya at siya'y may 10 sungay. Ano ho yung ika-4 na kaharian sa rebulto? Roma. Yung paa, ilang daliri meron? 10 na daliri, 2 paa. Ilan yung sungay? Sabi ng talata. 10. 10 ding kaharian ang sakop na sinasabi. Yun lang sa Kapitulo 2, daliri. Pero dito, sungay. Na ang sa pag-aaral nga ho natin, ay yan po yung mga barbarian kingdom na nakapalibot doon sa Western Europe na nag-attempt ang mga kilalang tao na pag-isahin pero hindi nagkaisa. Divided kingdom. So ngayon, ang focus natin, itong ika-4 na hayop sapagkat siya po ang sabi, ang gagamitin ng kaaway. Anong kaharian nga daw po yun mga kapatid? Roman Empire. Kaharian ng Roma. Ibig sabihin, manggagaling dyan, yung gagamitin ng kaaway na magnanakmal, magsasalita ng kapusungan. Siya rin ang babago ng kautusan. Prophecy ito, kaya ayaw ito pag-aralan ng iba. Nakakapangilabot ito mga kapatid. Tanging sa Adventist lang po ninyo maririnig ang ganitong katuruan. Ang propesiya, pag-aaral ng propesiya ay para kang merong napakaliwanag na ilawan na kahit maglakad ka sa madilim, hindi ka matatalisod sapagkat merong kang maliwanag na ilaw. Kung sa isang pananampalataya, sa isang samahan, sa isang reliyon ay marunong magturo ng prophecy, hindi ka ipapahamak niyan. Kaya yun ang ginagawa natin, yung ating pag-aaral dito ay mga propesiya sa Biblia para hindi tayo maligaw. Yan ang ibig sabihin. Ngayon, panahon ng kaharian ng Roma nang ipanganak ang ating Panginoong Hesus. Gobyerno ng Roma ang gumawa ng paraan para bata pa lang siya, ay ano po, mamatay na. Sa pamamagitan nino, Herodes. Paglaki na niya, si Pilato. Ang nagpako sa kanya, sino? Mga kawal, Romano. Ay talagang meron nang nagsimulang ginagawa itong Romanong ito, itong kaharian ng Roma na ito, sa simula sa panahon pala ng ating Panginoon, pinatay na nila ang ating Panginoong Hesus. At lumitaw ang mga Kristiyano na pinangunahan ng Panginoon, ang naghahari sa buong mundo, Roma. Nangaral ang Panginoon, nagsimula sa kanyang ministry, tumawag ng 12 alagad. Ang 12 alagad, iniwanan niya dito ang malaking gawain, umakyat ang Panginoon sa langit, ang naghahari, Roma. Kaya, ang pasimula ng Kristyanismo na nanggaling sa salitang ugat na Kristo, Christian, pinangunahan ng mga alagad, nangaral, naging maraming mga Kristiyano ang naghahari noon, Roma. Kaya anong ine-expect mo na ikaw ay Kristiyano, may dalisay na aral, nasa ilalim ka ng kaharian yon, may malaki silang magagawa sa bayan ng Diyos. Kaya ang sabi niya,
gagamitin talaga ito ng kaaway. At sa pagkakatawang tao pa lang ng ating Panginoon ay pinasimulan na po siyang gamitin. Ito ang tinutukoy na hayop na mamumusong doon sa binasa nating talata kanina. Magsasalita o siya ng kapusungan. Ito po yung kaharian na nasakop niya, yung 10 sungay, kasing kahulugan ng 10 daliri, at yung mga kaharian na yan, yung mga tinatawag na mga barbarian tribes. Ang sabi ng talatang 8, ito, mga kapatid, aking pinagdili-dili ang mga sungay, at narito, sumibol sa gitna ng mga yaon ang ibang sungay, isang munti, na sa harap niya ay 3 sa mga unang sungay ay nabunot sa mga ugat. At narito, sa sungay na ito ay may mga mata na parang mata ng tao at isang bibig na nagsasalita ng mga dakilang bagay. Aking pinagdili-dili ang mga sungay, at narito sumibol sa gitna ng mga yaon ang ibang sungay. Ilan po ang sabi po rito? Merong monte. Yung 10 sungay, merong lumitaw. Hindi galing dun sa 10. Nung lumitaw, unti-unting lumaki, merong mata, may bibig. At magsasalita daw ng, ano sabi kanina? Balik nga natin. Ayan, magsasalita ng mga dakilang bagay. Ang ibig po sabihin ng salitang yan ay blasphemy. Ang ibig sabihin po ng blasphemy ay kapusungan. Ano ang kapusungan? Mga salita kontra sa Diyos. Pag-aangkin na siya ay Diyos. Kapusungan ho yun, mga kapatid. Kaya ang focus ngayon, mga kapatid, galing dito sa ika-4 na hayop na ito, ang sabi ng talata kanina, gagamitin ito ng dragon. Gagamitin ito ng Satanas. Itong sungay na ito na lumitaw, nung lumitaw daw, sabi, may 3 sungay na nabala, nabunot sa kasaysayan, mga kapatid. Yung 10 kaharian sa Western Europe ay nag-attempt silang lumaban sa kaharian ng Roma. Pero sila po ay natalo, nalipol, nawala sa mapa. Kaya kung titingnan po ninyo ngayon, ang Western Europe, ang kanilang kaharian ay hindi na 10, 7 na. 7 na lang, ayon sa kasaysayan. Naitanong nga ito sa Itbulaga eh. Ano yung city with 7 hills? Ano yung syudad na mayroong 7 bundok, na ibig sabihin 7 kaharian? Ang sagot ay ano? Western Europe of Roma or Roman Empire. Yan po. Kaya nga sabi, ay may malaking nagtakasik Daniel eh. Pinagdili-dili ang mga sungay, narito sumibol sa gitna na yun yung ibang sungay, kung maliit pero lumaki. Maliit na sungay, huling lumitaw, may mata, may bibig. Pagka sinabi pong mata, ano ang ibig sabihin? Sa Bible, ito po ay may isang talata tayong babasahin. Sa aklat ng unang Kronika 26-28, at lahat na itinalaga ni Samuel na taga-kita. Ibig sabihin, marami pong talata yan. Ang propeta ay taga-kita, seer. Sinasabi ng Diyos kung anong mangyayari sa darating. Sila ang mata ng iglesia. Problema, yung nasa maliit na sungay ay mata ng tao. Kung siya ay mata ng tao, ibig sabihin, pangtaong kaalaman ang kanyang taglay. Pangtaong pananaw ang kanyang dala-dala, hindi sa Diyos. Kaya nga sabi po dyan, ang ibig sabihin, ito ay relihiyong lumitaw mula sa ika-4 na kaharian, ang Roma. Based sa turo ng tao ang ibig sabihin, hindi sa Diyos. Kung bakit yung bibig at mata. Ang bibig niya, nagsasalita ng kapusungan. Yung mata niya, ang ibig sabihin, ang kanyang kaalaman at pananaw
ang kanyang pinaiiral, hindi sa Diyos, kundi pantao. Ito, 24, at ang isa'y babangong kasunod nila at siya'y magiging kaiba kaysa una. Bakit? Itong ikaapat na hari daw, ikaapat na hayop, ay magiging kaiba kaysa mga nauna. Yung Babylonia, Medo-Persia, Gresya, ang kanilang paraan lang ng pananakop ay political. Pero ito ay iba daw. Bakit? Kasi dalawa ang taglay niya. Ang Roma ay nakikialam malakas sa politika at the same time, malakas pagdating sa relihiyon. Ibig sabihin, ang Roma ngayon ay nangingialam sa relihiyon at sa politika, pero matindi rin at mataas ang tungkulin pagdating sa relihiyon. Meron kayong mga kilalang mga tao ngayon ang hilig makialam sa Presidente Duterte? Anong relihiyon yun? Yun. Yung relihiyon na yun. Tumatama sa kasaysayan, mga kapatid. Lagi silang nakikialam sa politika, simbahan sila. Kanyang iisiping baguhin ang panahon at kautusan. Itong palang kapangyarihan, ibig sabihin, diretsahan tayo. Alam nyo, pag nagko-crusade ako, ito yung pinaka nakakatakot na topic. Parang ayaw kong sabihin, pero pananagutan ko sa Diyos kung hindi ko sasabihin kung ano ang tinutukoy ng pangitain. Kaya masasaktan ang masaktan, pero mas mahirap magkimkim at baka hindi natin ikaligtas. Ang ibig pong sabihin, yung maliit na sungay ay isang relihiyon na lumitaw sa kaharian ng Roma. Isang relihiyon na nangingialam sa politika kahit ang kanyang leadership ay sa simbahan. Ano ang sabi? Ang kanyang gagawin, babaguhin niya yung panahon at kautusan, isang uri ng paglaban sa Diyos. Ito po, mga kapatid. Meron pong isang video po rito. Ito po yung tinatawag na ancient sun worship. Ang mga pagano po, mga kapatid, ay sumasamba sa araw. Ginagawan lang Diyos ang araw. Meron tinatawag na malaking gusaling bato, Petra. Ito po yung hagdan. Paakyat. Pagdating doon sa dulo, meron pong pinaka-altar po dyan na pagka ang araw, yan, ay lilitaw, sasamba sila sa araw, at pagka lulubog ang araw, sasambahin nilang araw. Marami din pong mga bansa na kilala na kanilang naniniwala na ang araw ay Diyos. Kasi po, ang mga tanim, hindi mabubuhay kung walang araw. Lahat ng mga buhay dito, na may buhay dito sa mundo ay hindi mabubuhay kung walang araw. Anong ibig sabihin yan? Mga kumikilala sa araw. Sa kasaysayan, mga kapatid, merong isang kilala, isang emperador na pagano, si Emperador Constantino. Siya po ay nahikayat sa Kristyanismo. Pag sinabing Kristyanismo that time, ang naghahari ay Roma at ang sinasabing Kristyanismo ay natatag sa kahariang yan. Nahikayat sa relihiyong Romano. Si Emperador Constantino ay ang paniniwala niya ang araw ay Diyos. Nung siya ay naging emperador, katumbas ng hari, mga kapatid, napakataas ng tungkulin, ay ipinilit niyang ipatupad ang kanyang paniniwala bilang pagano sa pagsamba sa araw. Naglagay siya ng altar doon sa malaking gusaling bato. At paglilitaw ang araw ay sasambahin, paglulubog sasambahin, at hanggang sa unti-unting inilipat yung pangingilin ng Sabado ay ginawang linggo. Bakit nga ba? Sun. Ano ba ang sun? Araw. Yung day, D-A-Y. Araw. Araw ng mga araw.
Ang Sabado na pagsamba, ginawang Sunday. Sino ang may kagagawan? Babaguhin niya ang panahon at kautusan. Baka sabihin natin, Brother Johnson, nakakatakot yung sinasabi mo, pwede kang kasuhan. Matagal na namin isinisigaw ito. Wala man lang nag-question at kumaso. Bakit? May mga patutuho tayo, mga kapatid. Biblia muna. Marcos 7:7. Ano ang sabi ng salita ng Diyos? At niwalan na inyo ng kabuluhan ang salita ng Diyos dahil sa inyong salit-saling sabi. Dapat ang ating pong paiiralin at pangahawakang katuruan, mga kapatid, ay Biblia at hindi tradisyon o salit-saling sabi. Natuklasan na ho natin, hindi pala 6 ang paa ng gagamba. 8 pala. Hindi pala yung earth ang umiikot sa araw, kundi may sarili pala siyang pag-ikot. Alam natin, Sabado. Ngayon, inaalam natin bakit nakinlinggo. Ito ho ang mga dokumento. Ang sabi po ng talata, para paulitin natin para maging klaro. Ang gaganwin nitong maliit na sungay na ito, siya ay magbabadya ng mga salita laban sa kataas-taasan. Tingnan nyo ha, unang gagawin. Magbabadya ng salita laban sa kataas-taasan. Ibig sabihin, kukontrahin ang Diyos, lilipulin niya ang mga banal ng kataas-taasan at kanyang iisiping baguhin ang panahon at kautusan. At sila'y sino tong sila'y? Mga bayan ng Diyos to, mga lingkod ng Diyos. Mga bibigay sa kanyang kamay. Anong ibig sabihin? Mapapailalim sa kanyang kapangyarihan sa loob ng isang panahon, mga panahon at kalahati ng isang panahon. Isa-isahin natin yung gagawin niya. Number 1, magbabadya laban sa kataas-taasan. Pangalawa, lilipulin ang mga banal ng kataas-taasan. Pangatlo, iisiping baguhin ang panahon at kautusan. At maghahari sa loob ng 3 taon at kalahati. Bakit 3 taon at kalahati? Yung isang panahon, 1 taon. Mga panahon, 2 taon. At kalahati ng isang panahon, kalahating taon. Ang 3.5 years, mga kapatid, kung ating susumahin, yan ho ay 1,260 days. Pero sa prophecy kasi, ang 1 day equals 1 year. Ibig sabihin, 1,260 days, ang katuparan niya ay 1,260 years. Number 1, bakit sinabing magbabadya laban sa salita ng kataas-taasan? Ibig sabihin, babaguhin niya, pakikialaman niya yung mga kautusan ng Diyos. Ito yung actual, original na 10 utos na makikita natin. Nakasulat sa 2 tapyas ng bato. Ang unang utos, kung itatagalog na natin, huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko, pinag-aralan natin. Pangalawa, huwag gagawa ng larawang inanyuan. Tandaan niyo po mabuti, may papakita ko tayong mga kautusan ngayon. Ha? 10 utos ngayon na mamaya-maya. Sabi sa Marcos 2:7, isang paraan ng pamumusong laban sa kataas-taasan, yung pagsasalita ng laban sa kataas-taasan. Ang sabi ho dito, bakit nagsasalita ang taong ito ng ganito? Siya'y namumusong. Sino ang makapagpapatawad ng mga kasalanan kundi isa ang Diyos lamang? Tanong, may kilala ho ba kayong tao na pwedeng patawarin ang inyong kasalanan? Meron na kayong kilala? Yung salitang kumpisal, alam nyo? Saan ginagawa ito? Sa Diyos o tao? Ang nakagis na natin sa tao, sa mga pari. Father, patawarin niyo po ako. Oh, bakit? Nagkasala ho ako eh. Ano yung kasalanan mo? Ako po'y nagnakaw ng langka ng kapitbahay namin. Oh, manalangin ka ng ganito para raming 12 Ginoong Maria o kung ano-ano pa. Sabi ng nagnakaw, pwedeng dublihin ko. Ha? Bakit? May isa pang langkang natira. Gusto niyo balikan. Bakit kailangan magkumpisal doon? At sasabihin ng pare, pinatawad ka na sa kasalanan mo. Anong sabi ng talata? Bakit nagsasalita ang taong ito ng ganito? Siya'y namumusong.
Sino ang makapagpapatawad sa mga kasalanan kundi isa ang Diyos lamang. Ang magpatawad ka na tao ka ay isang pamumusong. Sapagkat isa lang ang pwedeng magpatawad, ang Diyos. Pwede kang magpatawad kung sa'yo mismo nagkagawa ng kasalanan yung tao. Pero yung nakagawa kay Pedro, kay huwang kahingi ng tawad, hindi po pwede, pamumusong yun. Pagsasalita yon laban sa kataas-taasan. So may ideya at may ebidensya tayo mga kapatid. Sinagot siya ng mga Hudyo, hindi dahil sa mabubuting gawa ay binabato ka namin. Talatang 33. Kundi sa pamumusong at sapagkat ikaw bagaman ay tao ay nagpapakunwari kang Diyos. Ang isa pa sa pamumusong mga kapatid, tao ka pero magpapakilala kang Diyos. Meron ho ba tayong ebidensya at babasahin na may tao na nag-aangkin na siya ay Diyos? Ito po, sa pasintabi ho mga kapatid, huwag kayong magagalit mga kapatid, mga kaibigan, ano? Ito'y hindi personalan, pangangaral lang ho ito. Mapapanood din ho ito sa buong mundo. Pero ito'y documented sa isang babasahin na may pamagat na The Catholic National na naisulat noong July 1895. Ano ho ang nakasulat? The Pope is not only the representative of Jesus Christ, but He is Jesus Christ Himself, hidden under the veil of flesh. Biruin mo yan. Ang Papa daw ay hindi basta isang representative lamang ni Kristo, kundi siya mismo, si Kristo, na nagtatago sa laman. Isang matinding pamumusong mga kapatid. Saktong-sakto kung ano nakalagay sa propesiya. Kaya kung ikaw ay kaanib at kasama sa samahang yan, magbalot-balot ka na. Delikado. Pangalawa, lilipulin niya ang mga banal ng kataas-taasan. Lilipulin niya ang mga banal ng kataas-taasan. Meron bang mga namatay sang-ayon sa kasaysayan ng matinding patayan? Sino ang may malaking kinalaman? Isang history, isang aklat, History of the Rise and Influence of the Spirit of Rationalism in Europe, Volume 2, page 35. Iyo po ang nakalagay na sinulat po ni W.E. Leakey. Ang sabi po dyan, tinagalog na ho natin, na ang Iglesia sa Roma ay siyang nakapagbuhos ng pinakamaraming dugo ng mga taong walang kasalanan na higit kaysa alinmang kapisanan na bumangon sa sangkatauhan, ay hindi mapag-aalinlanganan ng sino mang protestante na may sapat na kaalaman sa kasaysayan. Ang alaala sa katotohanan ng kanyang mga pag-uusig ay napakakaunti na totoong napakahirap mabuo ng ganap na pagkakilala sa karamihan ng kanyang pinatay. At alam namin, walang kapangyarihan ng pag-iisip na lubos na makakakilala ng tunay nilang mga paghihirap. Sa kasaysayan mga kapatid, mga kaibigan, ay nagkaroon, kahit i-search nyo sa internet, yung tinatawag na Inquisition. At meron din sa kasaysayan tinatawag na Dark Ages, madilim na kapanahonan. Anong meron dyan? Patayan. Lahat ng hindi susunod sa kanilang dogma, lahat ng hindi susunod sa kanilang patakaran at pinatutupad, mamamatay. Ang tawag nila doon ay banal na pagpapapatay. Holy Inquisition. Bakit? Pinakilala yung nakaupo doon, yung Pope na Diyos. Kung ano ang sabihin niya, ay yun ang salita ng Diyos. Kaya pag sinabing angko kontra patay, patay. Ebidensya mga kapatid, meron tayong naging Pope na napakabait. Si Pope John Paul II. Alam po nyo na dyaryo. Si Pope John Paul II ay naitala sa Manila Bulletin, humingi ng tawad sa buong mundo sapagkat alam niya sa kasaysayan ng Iglesia Katolika Romana ay nakagawa ng napakalaking kasalanan. Ito ay ang pagpapapatay ng napakaraming milyong-milyong tao. Naitala ho yan sa Manila Bulletin at nakopya ho natin. Para maintindihan natin ang nakasulat dyan, tinype ho natin. Ganyan ho, malinaw. Manila Bulletin, headline, Wednesday, March
year 2000. Pope John Paul II asked pardon for church centuries of mistakes by Rory Carroll in Rome. Ano po ang nakalagay? Yan. Pope John Paul II Sunday offered to the world a sweeping apology for 2,000 years of violence, persecution, and blunders by the Roman Catholic Church. From the altar of St. Peter Basilica in Rome, he led Catholicism into uncharted territory by seeking forgiveness for sins committed against Jews, heretics, women, gypsies, and native people. So humingi siya ng tawad, alam niya. Sa loob ika ng halos mahigit kumulang 2,000 taon ay nagkasala ang iglesyang ito. Kaya humihingi siya ng tawad. Mga kapatid, ang ating tinutukoy dito na maling sistema ay hindi personal sapagkat mayroong mga mababait na nailagay sa pwesto. Pero ang sistema nila ang mali sapagkat ang kanilang gawain ay ano po? Naglagay po sila doon ng isang pamumusong, nagpapatawad ng kasalanan, nagpakilalang sila si Kristo. Kaya mga kapatid, mga kaibigan, itong paksa na ito ay hindi biro-biro. Itong kinagis na nating pananampalataya ang lumaganap sa buong mundo hanggang tayo, akala natin kung ano ang nakikita lang ginagawa, yun ang tama. Pero ang Panginoon hindi papayag. Magpapadala ho siya ng mga ngaral upang liwanagin sa atin ang lahat at maitama ang lahat ng kamalian. Yan ho. Babasa pa po tayo, magpasalamat tayo sapagkat itong mga document na ating mga binabasa ay hindi gawa-gawa ng Adventist, galing din mismo sa kanilang babasahin. Catholic Record, September 17, 1833. Ano po ang nakalagay? Ang linggo ay natatag hindi dahil sa kautusan, kundi dahil sa tradisyon at institusyong Katolika. Ano yung ikaapat? Kanyang iisiping baguhin ang panahon at kautusan. Saan daw galing ang pangingilin ng linggo? Ang linggo ay natatag hindi dahil sa kautusan, kundi dahil sa tradisyon at institusyong Katolika. Catholic Record, September 1, 1923. Ang linggo ay tanda ng aming otoridad. Ang iglesia ay mas mataas kaysa Biblia at ang paglilipat na ito ng Sabat ay katibayan ng kautosang yaon. Ang kanilang deklarasyon, ang iglesia, ang ibig sabihin simbahan, yung Catholic Church, mas mataas kaysa sa Biblia. Ang katunayan doon nila, nagawa nilang i-transfer yung Sabado naging linggo. Kaya ngayon, ang alam natin, linggo. Yung pala, hindi naman yun ayon sa Biblia. Ang sabi nila, ano po, ang linggo ay tanda ng aming otoridad. Kaya kung naglilinggo ko ngayon, ang sinusunod po hindi Diyos, kundi Iglesia Katolika. Inaangkin nila yan eh. Kanilang otoridad dyan. Wala raw yan sa Biblia. Mga kapatid, huwag kayong masasaktan. Ano po? Tapat ang sugat ng isang kaibigan. Sabi nga, okay lang makasakit ako basta't nasabi ko ang totoo. Kasi kung wala ring malakas ang loob na magsabi sa akin kung anong totoo, nandyan pa rin ako sa mali. Pero salamat sa tao na may takot sinabi sa akin kung anong katotohanan. Kaya ako ngayon ay napunta sa tama. Sa madaling salita, linggo tanda ng tao, Sabat tanda ng Diyos. Ezekiel 12:20. Ayon na rin mismo sa kanilang babasahin. Ayan ho ang sabi ng Ezekiel. At inyong ipapangil ang aking mga Sabat at mga magiging tanda sa akin at sa inyo upang inyong maalaman na ako ang Panginoon ninyong Diyos. Ito po, sa Canon and Tradition, page 263, may document, meron tayong reference mga kapatid. Ang autoridad kung gayon ng iglesia ay di maaring talian ng otoridad ng kasulatan sapagkat ang iglesia ay binago ang Sabat tungo sa linggo, hindi sa utos ni Kristo, kundi sa sariling otoridad nito. Malinaw yan. Galing din mismo, pasalamatan natin ang ating mga kapatid at kaibigan ito. Ayan ang mga babasahin, mga referensya. At isang kilalang libro mga kapatid na may pamagat na The Convert Catechism of Catholic Doctrine. Ang aklat na yan ay question and answer. May question, may answer.
Ano po ang sabi dito sa aklat na to? Question, which is the Sabbath day? Answer, Saturday is the Sabbath day. Question ulit, why do you observe Sunday instead of Saturday? Answer, we observe Sunday instead of Saturday because the Catholic Church and the Council of Laodicea, 336 AD, transferred the solemnity from Saturday to Sunday. Yan ho ang nakalagay sa The Convert Catechism of Catholic Doctrine, page 50, na sinulat ni Pope Peter German. Hindi ho ito natin gawa-gawa. Hindi po ito tumo-tumo, mga kapatid. Kaya babaguhin niya yung panahon at kautusan. Sa kautusan, may utos doon na may kinalaman sa panahon. Yung Sabat. Ito po yung 10 commandments na nilalagay sa malaking simbahan ng ating binabanggit na relihiyon. Napicturean ho ito. Tingnan niyo po. Ang unang utos, ano ngayon? Ibigin mo ang Diyos, lalong higit sa lahat ng bagay. Ang pangalawang utos, ano po? Huwag kang gagawa ng larawang inanyuan. Wala na ho rito yun. Huwag kang magpapahamak, manumpa sa pangalan ng Diyos. Nasaan na yung ikalawang utos sa 10 utos? Nawala. Anong utos yung nawala? Huwag kang gagawa ng larawang inanyuan. Bakit nawala yun? Ay pagkarami-raming larawang inanyuan. May maputi, may maitim, may malaki, may tama lang alaki, may maliit. Napakarami, may lalaki, may babae. Kaya nawala yung utos na yon, mga kapatid. Pinakialaman ng husto ang kautusan ng Diyos. Tumama talaga doon sa ika-4 na kaharian. Ayan o. Ito po ay isang picture. Pinicturean po talaga ito ng kaibigan naming pastor. Sa bandang Bulacan daw ito niya nakuha. Nakalagay sa malaking simbahan doon. Yan po yung 10 utos. Ano ang nakalagay sa ikatlong utos? Mangilin ka tuwing linggo at pistang pangilin. Punta kayo sa mga syudad. Tingnan mo pag may 10 commandments sa harap. Hindi na Sabado, linggo na. Bulgaran. Kaya nga ang title natin, isang kamalian, hayag sa kasaysayan. Lantad sa kasaysayan. Ano ang sa Biblia? Ang wika ng Biblia, alalahanin ang araw ng Sabat upang ipangilin. Wika ng tao, hindi sa pamamagitan ng kapangyarihang kaloob. Sa akin ang langit, inalis ko na ang Sabat at iniutos ko na inyong ingatang banal ang unang araw ng sanglinggo. Kaya, Biblia versus tradisyon. Saan ka dyan sa dalawa, mga kapatid? Biblia ka, sama ka sa amin. Ayaw mo sa amin, doon ka. Sa hayop. Ano pa po? Sabi po rito, sa babasahin ito, Father Enright, President Redemptorist College, at narito ang buong sanglibutan, sibilisado ay yumukod at magalang na sumusunod sa utos ng banal na Iglesia Katolika. Kaya mga kapatid, ang pagsamba ng Sunday, ito ho ay hindi galing sa Diyos. Sabbath is the Lord's Day. Yan po ang dapat po nating ibalik. Ang sabi po ng ilang babasahin nila, The Faith of Our Fathers, page 111 hanggang 112, na sinulat ni Cardinal James Gibbons. Sabi, mababasa mo ang Biblia mula sa Henesis hanggang Apokalipsis at hindi mo makikita ang isang linya na nagpapahintulot sa pagiging sagrado ng linggo. Ipinag-uutos ng mga kasulatan ang debotong pangingilin ng Sabado. Ano daw ang sabi? Basahin mo yung buong Biblia, kahit isang salita dyan na ang linggo ay banal, o inuutos ang linggo, wala raw ganun. Ang inuutos daw ng Biblia ay Sabado. Ay bakit naging linggo? Yun ang tanda ng kanilang kapangyarihan at otoridad. Pag sinabi natin, hindi sa Biblia yan, pagagalit sila. Tanda nga nila yan eh. Kaya pag sinabi po ng ilang mga protestante, hindi, ang linggo ay biblical. Magagalit yung mga Katoliko. Sabi, hindi,
Kami may gawa niyan eh. The Catholic Universe Bulletin, August 14, 1942, page 4. The Church changed the observance of Sabbath to Sunday by right of the divine infallible authority given to her by her founder, Jesus Christ. The Protestant, claiming the Bible to be the only guide of faith, has no warrant for observing Sunday. In this matter, the Seventh-day Adventist is the only consistent Protestant. Yan ang kanilang pag-amin. Yun daw pong mga, yung pong mga Protestante, nagkiklaim sila na ang Biblia lamang ang tanging guide sa pananampalataya. Ang sabi po diyan ay wala namang pahintulot na i-observe natin yung linggo. Kaya sa pagkakataong ito, sabi niya, ang nakakasunod lamang, ang consistent lamang sa lahat ng Protestante, Seventh-day Adventist. Sabi po ng Catholic yan. Kaya yung mga kapatid, kaibigan natin, na mga evangelical, born again, mga naglilinggo kayo, bumalik na ho tayo sa pangingilin ng araw ng Sabat sapagkat ito'y galing sa Diyos. Iwanan na natin yung pangingilin ng linggo. Hindi po yan kalooban ng Diyos, mga kapatid. Sana itong mensaheng ito ay hindi babaliwalain ng bawat isa sa atin. Sabi diyan, Catholic Virginian, October 3, 1947, nowhere in the Bible do we find that Jesus or the apostles ordered that the Sabbath be changed from Saturday to Sunday. We have the commandment of God given to Moses to keep holy the Sabbath day. That is the seventh day of the week, Saturday. Today, most Christians keep Sunday because it has been revealed to us by the Roman Catholic Church outside the Bible. Grabe yan, mga kapatid. Ang nakakalungkot yung mga Protestante, mga malalaki ngayon, sabi nila, hindi, binago na, ginawa ng linggo, o binago nga, pero hindi pala mga alagad at ang Panginoon at Diyos ang may gawa. Tao. Kaya pag pinipilit mo, yan ho, ay linggo na tayo ngayon. Sang-ayunan natin. Tama, pero mali yun. Tingnan niyo yung pag-amin ng ilang Protestante bago tayo magtapos, mga kapatid. May patutuo ba ang mga Protestante na walang batayan sa Biblia ang pangingilin ng linggo? Unahin natin, American Congregationalist. Ano po ang sabi niya na? The current notion that Christ and His apostles authoritatively substituted the first day for the seventh is absolutely without any authority in the New Testament. Ano daw po? Wala daw ho sa Biblia, mga kapatid, yung pagpapalit ng linggo sa halip na Sabado, ginawang linggo. Yun ho ay wala sa Biblia. Yan po ay sinulat ng isang doktor ng Congregationalist, si Lehman Abbott, in the Christian Union, June 26, 1820. Baptist, nagpatutuo din. Si Dr. Edward Hiscox, author ng The Baptist Manual, from a photostatic copy of a notarized statement by Dr. Hiscox. Ano sabi niya? There was and is a commandment to keep holy the Sabbath day. But that Sabbath day was not Sunday. Kasi marami mga Protestante, hindi, ang Sabbath, Sunday, hindi Saturday. Ano ka? Sabi ng Baptist doctor, author ng Baptist Manual, that Sabbath day was not on Sunday. Earnestly desiring information of this subject, which I have studied for many years, I ask, where can the record of such a transaction be found? Not in the New Testament, absolutely not. There is no scriptural evidence of the change of the Sabbath institution from the seventh to the first day of the week. Ang linaw niyan, mga kapatid. Meron ba daw niya sa Biblia? Wala, absolutely not. Walang ganun.
Methodist, puntahan natin yung sinasabi ng mga Methodist. Si Amos Benny, Theological Compendium, 1902 edition, page 180 hanggang 181. Ang sabi po niya, it is true that there is no positive command for infant baptism, nor is there any for keeping holy the first day of the week. Many believe that Christ changed the Sabbath, but from His own words, we see that He came for no such purpose. Those who believe that Jesus changed the Sabbath base it only on a supposition. Yan daw naniniwala na binago ni Kristo yung Sabbath ginawang linggo, haka-haka lang. Gawa-gawa lang. Mga kapatid, bumalik na ho tayo sa orihinal na utos ng Diyos. Ang Diyos ay mayroong takatala sa kanyang salita. Isaiah 24:5, ang lupa naman ay nadumhan sa ilalim ng mga nananahan doon, sapagkat kanilang sinalangsang ang kautusan, binago ang alituntunin, sinira ang walang hanggang tipan. Magpasalamat ho tayo yung nagtanong dati, nag-iingay. Kung hindi natin isinigaw dito yon, hanggang kailan natin mananatili tayo sa mali? Hindi natin malalaman kung ano ang tama. Kaya humihingi kami ng paimanhin sa naiingayan sa amin. Mas gusto namin, total may permit naman tayo na maihayag ang mga katotohanan ito. Ang sabi sa Aklat ng Awit, Kapitulo 89, talatang 34, ang aking tipan ay hindi ko lalabagin, ni ang salita na lumabas sa aking mga labi ay aking babaguhin. Hindi pa bago-bago ang Diyos katulad ng pinapalagay ng iba. Mateo 7:21, hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Nandun ka man sa isang relihiyon na umiiyak sa panalangin, hallelujah, praise the Lord, Panginoon, maabag ka sa akin, ang Holy Spirit mo ipagkaloob sa amin. Kung ikaw naman ay hindi sumusunod sa kalooban ng Diyos, kapatid, sayang lahat yan. Hindi basihan yung malakas kang manalangin at umiyak kung wala sa iyo ang katotohanan at iniwanan mo ang orihinal na utos ng Diyos. Wala ho lahat yan. Kaya sabi ng unang 1:4, ang nagsasabing nakikilala ko siya at hindi tumutupad sa kanyang mga utos ay sinungaling at ang katotohanan ay wala sa kanya. Hanapin ho natin ang samahan, mga kapatid, na nagtuturo. Madali ho nating matakikilala. Isaiah 8:20, sa kautusan at sa patutuo, kung hindi sila magsalita ng ayon sa salitang ito, tunay na walang umaga sa kanila. Makinig kayo ng mga pangangaral. Pag sinabi nilang wala ng utos, walang liwanag, walang kinabukasan dyan, kapatid, kaibigan. Tapat ang salita ng Diyos. Santiago 2:10, sapagkat ang sino mang gumaganap ng kautusan, gayon may natitisod sa isa, ay nagiging makasalanan sa lahat. Hindi ka pumatay, hindi ka nangalunya, hindi ka nagnakaw, magalang ka sa iyong mga magulang, pero linggo ka, hindi mo isinunod ang araw ng Sabado, makasalanan ka sa lahat, ang sabi ng Biblia, mga kapatid. At ang kasalanan ay pagsalangsang sa kautusan. Huling talatang gusto kong basahin. Umili ho tayo, mga kapatid. Josue 24:15. At kung inaakala ninyong masama na maglingkod sa Panginoon, ay piliin ninyo sa araw na ito kung sino ang inyong paglilingkuran. Sabi ni Josue, ngunit saganang akin at ng aking sambahayan ay maglilingkod kami sa Panginoon. Mga kapatid, mamili ho tayo. Kung sa mga nakaraang gabi, hindi pa final ang ating pagpili, sana ngayong gabi, final na po ito. Sino ang paglilingkuran natin? Tao o Diyos? Ang sabi ni Josue, ngunit saganang akin
at sa aking sambahayan ay maglilingkod kami sa Panginoon. Sana ganoon din ang ating sabihin, mga kapatid. Pagkatapos namin dinalaman ang katotohanan ito ngayong gabi, sino ang pipili sa panig ng Panginoon? Pwede ho ba ipakita natin sa pagitan ng pagtaas ng ating kamay? Maraming salamat po. Maraming salamat. At hindi ho nasayang ang ating pong paghahayag ng mga salita ng Diyos sa lugar na ito. Maraming salamat sa inyong pagtugon. Gusto ko pong tawagin muli si Che para po magbigay sa atin ng awitin.
Sa saliw ng awiting yan, mga kapatid, mga kaibigan, pasalamatan natin ang Diyos at alam ko po na tayo po ay nagpasya sa ating mga sarili. Atin pong sabayan ang awit sa pamagitan po ng pagtayo upang tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos amang banal na makapangyarihan sa lahat. Kayo po ay aming pinupuri, pinasasalamatan sa inyong kadakilaan, sa inyong pag-ibig, pagmamahal sa amin. Inyo pong niloob na mahayag ang katotohanan ito, malaman ng aming mga kaibigan sa dakong ito. Salamat, Panginoon, hindi nyo pinayagan, pinahintulutan na manatili ang aming mga kapatid at kaibigan ito na mamuhay sa maling akala at tradisyon. Salamat sa pagpapahayag ng katotohanan. Ngayon ay alam na po namin alam na po namin kung anong aming gagawin. Tulungan ang aming mga kapatid at kaibigan na nagpasya na tanggapin ang katotohanan ito sa kanilang buhay. Sa gabing ito kami po nawa ay umuwi na pinagpala at pinatawad, nilinis sa aming mga pagkakasala at karumihan. Salamat ng marami, Panginoon, sa inyong patuloy na paggabay sa amin. Ingatan kami sa pag-uwi at ingatan din po kami sa aming pagbabalik kinabukasan. Itong aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus.